Sinulat po ang Old Testament sa Hebrew, ang New Testament sa Greek. Christ sa Greek, Christus. Sa Old Testament sa Hebreo, Messiah, Mesias. Ibig sabihin, the Anointed One. Bakit siya tinawag na Kristo? Sapagkat siya ang tinalaga ng Diyos Ama at hiniran sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yung pagtuturo ni Kristo as prophet, priest, and king, pinag-aralan natin yan, nagawa niya sa pamamagitan ng paghirang ng banal ng Espiritu. He is not acting in purchasing our redemption independently. No. The Trinity is one in their goal. They are not contrary to each other. Kalooban ng Ama ang sinusunod niya sa kapangyarihan ng banal ng Espiritu. Maging sa kamatayan ni Kristo. Nandun ang banal ng Espiritu. Basahin natin sa Hebreo chapter 9 verse 14. Tingnan niyo po. Sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu, inalay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Sa pamamagitan daw po ng ano? Eternal Spirit. The Spirit is eternal. No beginning, no end. Sino bang walang simula at walang wakas? Ang Diyos. But in the Bible, tinawag siyang eternal Spirit. Hindi lang po sa kamatayan ni Kristo nandoon ang Espiritu, hanggang po sa muli niyang pagkabuhay. Sabi po sa Romans chapter 1 verse 4, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ay anak ng Diyos. How? Sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muli pagkabuhay. Kung hindi pa po yan clear sa inyo, let's read another verse. Same book. Sa chapter 8 verse 11, ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay ay sa Kristo. Sino ang muling bumuhay? Kasama ko ang banal na Espiritu. Huwag na huwag natin pag-iiwalayin yung ministeryo ng Holy Spirit sa ministeryo ni Jesus. Christ works through the Spirit. Next, Christ works through the Spirit and the Holy Spirit works for Christ. Malinaw mo ba sa atin yun? Palapakan na natin yung Diyos. Ngayon, maaaring nasisip nyo ngayon, ano naman? Ano naman ko, alam ko yan. Anong kahalagahan na pinakinggan ko yan? Kung totoo ito, at talagang totoo, i-consider ninyo yung implication nito sa atin. Pag-isipan niyo ngayon, isip muna kayo. Kung tayo na kay Kristo, the Holy Spirit works for us and He is working in us. Kaya lang natin gumawa sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Sabi po sa Galatians, if we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Kung namumuhay tayo sa Espiritu, lumakad kayo sa Espiritu. Ang buhay Kristiyano ay isang buhay ng puspos ng Espiritu. Tanong, nahihirapan tayo na mamuhay bilang Kristiyano. Kasi akala natin, pagkatapos na gawin ng Diyos ang pagliligtas sa atin, ay sa atin na nakasalalay yung response na dapat natin gawin. Akala natin, sumulpot lang ang Diyos, iligtas na tayo, okay, tapos pinabayaan na tayo. Kaya, hindi kaya maraming nahihirapang sumunod sa Diyos. Hindi kaya maraming nagsastruggle at tumalikod sa kanilang kasalanan. Hindi kaya maraming nagdadalawang isip na umattend ng church. Dahil tayo pa rin ang nasusunod at hindi ang banal na Espiritu. Di kaya hirap na hirap ang kalooban mo ngayon dahil pinipigilan mong sundin ang malinaw na sinasabi ng banal na Espiritu sa iyo. Hindi kaya nagsastruggle ka dahil ayaw mo naman talagang pakinggan ang Espiritu ng Diyos. Sabi nga ng isang theologian, sabi niya, may dalawang uri ng ang sabi dito yung paghirap ng ating kalooban. Yung struggling. Mayroong totoong nag-i-struggle sa kanilang paglakad sa Diyos. Amen? Mayroong talagang mahihirapan.
Pero at the same time, meron naman yung struggling nila, dala lang ng pagiging dinedelay nila yung pagsunod sa Diyos. Sometimes, yung ating pagsunod sa Diyos, dinedelay natin at tinatawag lang natin na struggle. Uy, church, gising pa ba kayo? Naintindihan niyo po ba yung sinabi ko? Totoo may nag-i-struggle. Kahit pastor, kahit leaders. But at the same time, may struggle din na nagdala natin sa sarili natin. Na tinatawag lang natin yung struggle, quote and quote. Pero ang totoo, ang tawag doon, delayed obedience. Ano yung delayed obedience? Sa kanan. Sabi ng Holy Spirit, sumunod ka sa kanan. Tapos sinasabi mo, nag-struggle ka. Iba yung sinasadya. Doon sa nag-struggle talaga. Ano gagawin natin doon sa nag-struggle talaga? Help them. We do not judge them. But to those who are struggling because of delayed obedience, we teach them. Pinapaalala natin sa kanila ang paalala ng Diyos. Ano yung tema kahapon? Manumbalik. It is not a suggestion. It is a command from God. Kasi ngayon may choice tayo. Pinag-aaralan po natin yan. Sa panahon ngayon may choice tayo. Susunod tayo sa Diyos o hindi. Mananampalataya o hindi. We have the freedom to choose. But in the judgment day, in the day of the Lord, darating at darating po yun sa kayo mga masente. Doon wala po tayong choice. Hindi kaya hirap na hirap ang kalooban natin ngayon dahil pinipigilan mong sundin ang malinaw na sinasabi ng Espiritu Santo. Sabi ng Espiritu Santo, bitawan mo yan. Ayoko. Tapos tinatawag natin struggling. May malinaw na sinabi ang Diyos, hindi natin sinunod, tinatawag natin struggle. Iba po yun eh. Malinaw na kasi sinabi ng Diyos eh. Pero doon sa mga times na totoo tayo nag-struggle, we are genuinely struggling in our faith, let's ask God for help. He is our strength. Alam ko po marami sa inyo, sabi daw ni Jesus, pero wala namang sinabi si Jesus na gano'n. Ang sabi pa nga ni Jesus, deny yourself. Pick up your cross and follow me. Kaya hindi trending maging Kristiyano ngayon kasi hindi lahat ng tao, walang tao na willing bitawan ng kanilang sarili at sumunod sa Diyos. Maraming may pinangahawakan pa rin tayo ngayon na nagpapabigat sa ating dala-dala. Ang sabi, pag dumating ang Espiritu, gagabayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. Palampakan natin ang Diyos. Sinabi ni Jesus bago siya bumalik sa langit, hintayin niyo ang Espiritu Santo. Nabasa niyo ba yun sa Bible? Wait for the Holy Spirit. Diyan lang kayo sa Jerusalem. Kaya sa pista ng Pentecost, may ingay na narinig mula sa langit. Sa Gawa, chapter 2 yun, mababasa ninyo. May isang malakas na ugong mula sa langit at napuno ang bahay kung saan sila nananalangin. Yung mga alagad ni Kristo. Umakyat na po dito si Jesus ang katagal na sa langit. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. Tapos po sila ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika. Unmistakable ang evidence na tinupad ni Jesus ang pangako niya. Nangako si Jesus bago siya ipako sa krus, hindi ko kayo iwan ng isa. Totoo ang pangako ni Kristo. Nang siya umakyat sa langit, ang Espiritu Santo ang naging kasama ng mga alagad. Dati puno sila ng takot. Ngunit dumating ang Espiritu Santo, wala na silang kinakatakutan. Sila Pablo, pinugutan sa Roma. Sila Pedro, pinako sa krus ng patiwari. Yung iba, siniba, habang nagmimisyon. Pero bakit handa silang mamatay para sa isang mensahe nito na sa panahon ngayon, wala na. Parang ano lang siya, palabas sa Sunday, sa TV, everyday, sa Super Bowl. Tinuturo lang ng pastor, ng teacher sa mga bata. It's just a fictional book. Ba't kailangan mong maniwala mag-submit dyan? You are the king of your own. Ikaw ang Diyos ng sarili mo. Gawin mo lahat ng gusto mo. Yun ang gusto marinig ng tao at yun ang gusto mo marinig.
But that is not God. It is not the Holy Spirit. The Holy Spirit is the Spirit of truth. At sabi nga sa aklat ng Joel, see visions. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, ipadadala ko ang aking Espiritu. Lumang tipan. Yung tema namin kahapon sa Joel. Nangyari sa bagong tipan. Pag ang Diyos nangako, tinutupad niya. Palapakan po natin ang Panginoon. Next, spiritual gifts. Spiritual na mga kaloob. Totoo nga na iba't ibang spiritual gifts na meron na bawat Kristiyano. Meron magaling kumanta, meron sa instrument, meron magaling makipag-usap, di ba? Meron naman magaling magluto, meron naman magaling, alam mo yon, iba't iba tayo eh. Wala akong alam sa ibang bagay, pero meron akong alam sa ibang bagay. May mga bagay na hindi ako kayang gawin, ikaw lang makakagawa. In that sense, meron tayong diversity o pagkakaiba. Iba-iba ang kaloob na binigay sa atin ng Diyos. Pero, alam niyo po bang may common denominator ang bawat Kristiyano na gift? Uy, ang new person. Gusto ko ng gift. Magpapasko na. Handa na po ba yung mga pangregalo ninyo? Totoong iba't iba yung talento na binigay sa atin ng Diyos. Abilidad, kakayahan. Pero, listen. Mayroon pong common denominator ang bawat Christian. Sabi po sa Acts 2 verse 38. Let's read. Peter replied. Isa pa po, mas malakas. 1, 2, 3. Peter replied. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Ito po mahalaga. Please pakinggan niyo po ito. Yun po ang pare-pareho tayo. You will receive the Holy Spirit if you are in Christ. Listen, hindi 90% yung Spirit sa pastor, tapos 50% sa mga leaders o sa mga deacons, 20% lang sa mga bagong Kristiyano. Bali po yun. Uy, mas madami yung Spirit kay pastor. Kasi mas malapit siya kay Lord, ganun sila ni Lord, no? Eh ako bago lang ng Kristiyano. No. Sabi dyan, repent, believe in Christ, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Diyan, pantay-pantay po tayo na. You have the Holy Spirit. Dwelling in you. We are in one Spirit, sabi, in one Spirit, we are all baptized into one body. Yun ang ibig sabihin ng bautismoan tayo sa Espiritu ng Diyos. The moment you put your faith in Jesus, yung Holy Spirit, mananaka na sa puso mo. And it is a gift from God. Dahil siya ay regalo na tinanggap natin mula sa Diyos. Isang regalo hindi karapat-dapat natin tanggapin. A gracious gift. A generous gift from God. God's gift of Himself. Siya mismo yan. Ibinigay niya sa atin. Dapat lang magpasalamat tayo araw-araw sa napakalaking regalo nito. Amen. Kailan ang huling araw na sinabi mo sa Diyos, Panginoon, salamat po dahil ipinagkaloob mo sa akin ang iyong Espiritu. Kailan ang huling araw na sabi mo, Lord, thank you for your Spirit. Thank you for your gift. Ulo ng Espiritu. Naturally, mahina po ako at ikaw. Pero dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, magagawa natin ang nais ng Diyos na gawin natin. Amen? At ang nais ng Diyos sa prosesong ito ay hubarin natin ang natitira pang kasalanan sa puso natin at palitan ng mga katangiang tulad ni Kristo. Paano natin mapapatay ang kasalanan? Romans 8:13, by the Spirit. Sabi, patayin mo ang kasalanan o ang kasalanan ang unang papatay sa'yo. Kung anong itinanim ng tao, siyang anihin. Hindi mo madadaya ang Diyos. Naturally, mahina tayo, but by the Spirit, sabi dyan, mamamatay kayo kung kayo mamumuhay ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu.
Kung may natitira pa daw ng kasalanan sa ating mga puso, nag-struggle tayo, let's ask for the Spirit of God. Hingin natin ang tulong ng Diyos. Sa prayer din, next point, prayer. Kailangan natin araw-araw ang tulong ng Espiritu Santo. Madami sa atin, uy, ang galing niya mag-pray, ang haba-haba ng prayer niya, ako may lang, baka hindi ako dinggin ng Panginoon. Malilit po yun. Ang panalangin po ay hindi pagandahan, salitang ginagamit sa panalangin. Minsan nga may mga panalangin na iyak lang, pero nadidinig ng Diyos. Paano tayo mananalangin? Sa kahinaan na meron tayo, sabi sa Romans 8:26, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Sino po dito alam niya na hindi niya kaya taas ang kamay? Sige po, taas natin mama. Alam niya sa sarili niya, kakayanan hindi niya kaya. Ngunit sa tulong ng Diyos, kaya niya. Taas natin ang kamay natin. Praise God. Ang sabi ng Biblia, ikaw na in-acknowledge mo may kahinaan, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Napakaganda ng verse na ito, tingnan. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin na narahapan, kaya ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sabitin. May mga panalangin hindi natin masakit sa ating bibig kasi sobrang sakit. Sa mga nawalan ng mahal sa buhay, sa mga dumanas ng mabigat na pagsubok, sa mga taong pang tinaliguran na ng mundo, sa mga taong pagod na ngayon, yung iba, galing pang trabaho, wala nang tulog, wala nang pahinga. Iba't iba tayo ng pinagdadaanan, iba't ibang kahinaan, mga magulang. Alam niyo mo yan, ano na makakainin bukas. Marami pa tayong maaaring pag-usapan patungkol sa ginagawa ng Holy Spirit. Pero alam kong hindi nyo nakakayanin pa. Madami pa po siyang ginagawa sa atin, hindi lang natin pinapansin. Sinasadya natin hindi pansin. Minsan yung kahit simpleng pag-invite sa atin ng mga kamanggagawa natin, hindi natin alam, hindi pala siya yun, ang Diyos pala yun. Do you realize how gracious our God? Sa ilang beses natin pagkakamali, ilang beses natin pagtalikod sa Kanya, patuloy niya tayong tinatawag pabalik. Nawa, dalangin ko na itatak sa ating puso, nagkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan ng Espiritu. Patuloy tayo ng kamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Kung wala siya, patay tayong lahat. Hindi mo makikilala ang Diyos, hindi ka sasampalataya kay Kristo, hindi ka magpapatuloy, hindi ka magtatagumpayan sa tulong kung hindi dahil sa Espiritu. Yes, may mga araw na unaware tayo, hindi natin napapansin. Neglected ang Holy Spirit. At napakabigat na kasalanan. Ngayon nga, nakikinig tayo. Totoo ba talaga tayo nakikinig sa sinasabi ng Holy Spirit? We are not intentional na makipag-isa sa third person of the Trinity. Pero ang totoo, at work, kumikilos siya 24/7 para ingatan tayo, para tulungan tayo, para hawakan tayo, para patibayin tayo. Yun ang ginagawa ng Holy Spirit sa atin araw-araw. Binabangon niya tayo sa tuwing tayo nagdadalawhati. Sa tuwing tayo nagdudulas sa sarili nating kakayanan, sa ating kahinaan, ang Espiritu Santo ang kasama natin. Mag-isa tayo sa bahay. Wala nakakaalam na kahit kanino, ikaw lang at ang Diyos. Pero kumikilos sa iyong Holy Spirit. Hindi kanya iniiwan kahit kailan. Kasi siya'y tatak. Akala natin aktibo lang ang Holy Spirit pag may mga extraordinary o may kamanghamang bagay tayo nakikita. Kahit alam ko kapatid, hindi masasayang ang pag-preach ko ngayon. Kasi sino bang kumikilos? Ang Banal na Espiritu. Kung ikaw ay pumunta rito na hindi alam ang dahilan, wala aksidente sa Diyos. Pakinggan mo ang sinasabi ng Espiritu Santo. Bitawan mo anong pinanahawakan mo ngayon.
kayamanan, kagandahan, karangyaan, kasikatan, kabaitan mo sa sarili, kasikatan, kalakasan, lahat ng yan ay kasama mo mawawala. Magsisi at talikuran mo yung kasalanan. Hindi ko po kaya, Kuya Sam. Hindi ko rin kaya. Ngunit, nandiyan ang Espiritu Santo. Tutulungan ka niya. Mananampalataya ka kay Kristo at sa kanyang ginawa. Ililigtas ka niya, babaguhin niya ang buhay. At kung ikaw naman ay pumunta dito na pakiramdam mo, naalala niyo yung tanong ko sa una, bumabalik tayo sa una lagi. Ano yung tanong ko kanina? Sino yung nakanasan na pabayaan o iwan? Pamilya man yan, kaibigan, o mahal sa buhay. Kung kayo pumunta dito na pakiramdam mo ay nag-iisa ka, walang karamay, walang kasama, walang nakikinig sa iyo, at tinalikuran ka na ng lahat, at hindi mo alam kung saan hihingi ng tulong, ang banal na Espiritu ang kasama mo. Alam ko sa mga matatanda, kila nanay, mas na-appreciate nito itong salitang ko. Kasi matanda na sila eh. Asan yung kanilang mga anak? Ang kanya-kanya. Papalad yung mga magulang na yung mga anak naalala pa sila. Pero sa mga panahong ganito, di mo alam kung saan hingin ng tulong nag-iisa ka. Ang banal na Espiritu ang kasama na hindi ka nag-iisa. Wala pa ka natin ito. Tayo dito ngayon. At sandali tayo sige, dyan na lang kayo, music ministry. Sige lang po, tumayo lang po tayo. Kayo nasa harapan ng Diyos ngayon. Minsan ba natin hindi pinakinggan ang sinabi ng Espiritu sa atin? Ang dami niya palang ginagawa, no? Di pa nga po yun lahat eh. Now, what is our response? Minsan yung pagtayo, pag-upo sa church, di pa natin kaya ibigay ng buo sa Diyos. Let's repent of that. Kasi ang Diyos hindi napapagod na gawin ng mga bagay na ito para sa atin. Hindi tayo nag-iisa kasama natin ang Diyos. Kaya nga, napanood ko sa isang araw, yung isang matanda na nilalaban na lalaki. Lolo na siya matanda. Kumakanta siya. Gusto ko pala niyo. Sabi niya, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos. Alam mo ba yung yun? Kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa atin. Napakabuti ng Panginoon. Kaya sabi dito sa chorus, ipalakpak ang kamay, itaas at ikaway, sabayan mo ng linda at sumayaw-sayaw. Pahayag mo kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Napakabuti ng Panginoon. Ang dami niya ginagawa sa atin po. Lahat tayo ng kulang, hindi natin nabibigay yung best natin sa Panginoon. Mga panahon, hindi tayo nakikinig sa sinasabi niya, ako, ikaw, lahat tayo. Pero kung sasabi talaga natin kay buti ng Diyos, sa ginawa niya sa atin, ibigay niya ang kanyang banal ng Espiritu, hindi niya tayo iunan. Singamitin niya natin ang minsan pa, kay buti ng Diyos, sige po, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Palakpak ang kamay, itaas at ikaway, sabayan mo ng inda at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo kapatid na kay buti ang Diyos. Sabay-sabay. Kay buti ng sa atin.
natin wala. Aming Diyos, salamat kay ultimo. Salamat sa iyong mga salita. Alam kong hindi masasayang anuman ang mga salita na binitawan ngayong umaga. Kumikilos ka sa puso namin at binabago mo kami araw-araw. Hindi man po namin alam ang mga mangyayari sa inaharap. Ngunit ikaw ang aming katiyakan. Ikaw ang aming tatak, Panginoon. Kaya Lord, huwag naman itong makalimutan ng bawat isa. Hindi ako ang tingnan nila, kundi ikaw, Kristo. Natangin namin pag-asa. Natangin kong pag-asa. Baguhin mo ang kanilang buhay. At patuloy sila ay lalakad hanggang dulo sapagkat kasama kanila Espiritu Santo. Ikaw ang tunay na kasama mula ngayon hanggang walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.